ng dalawang miyembro ng Judicial and Bar Council o JBC. Napasado si Chief Justice Maria Lourdes Sereno sa psychological test na isinagawa bilang bahagi ng proseso ng pagpili ng punong mahistrado. Ito'y sa gitna ng lumabas na ulat sa isang pahayagan na mababang nakuhang marka ni Sereno sa eksaminasyon. Nakatutok si Jam Sisante. Buo ang kumpiyansa ni Pangulong Aquino sa kanyang bagong talagang Chief Justice. Sinabi niya ito kanina ng pangunahan ng paggunita sa Araw ng Mga Bayani. Umaasa akong titimbangin mo ang iyong hatol at pasya upang manumbalik ang kumpiyansa ng taong bayan sa institusyong iyong pamumunuan. Pero bago pa man maitalaga si Chief Justice Lourdes Sereno, may ulat na lumabas sa pahayagang Manila Times. Ayon daw sa kanilang source, mababa daw ang nakuhang marka ni Sereno sa psychological test na dinadaanan ng mga nominado sa pagka-Chief Justice. Ayon sa report, 4 daw ang kanyang marka sa scale na 1 to 5, 5 bilang ang pinakamababa. Si Sereno din daw umano ay dramatic at emotional. Tumanggi ang JBC na ilabas ang resulta ng psychological exam ni Sereno dahil highly confidential daw ito. Sabi rin ng Malacanang, hindi verified ang ulat at hindi kumpirmado ang report. Sinusubukan pa namin kunan ng reaksyon si Sereno. Pero dinipensahan siya ng isang miyembro ng Judicial and Bar Council o JBC na sumala sa mga nominado. If you will ask me whether Justice Sereno, Chief Justice Sereno, passed or failed that test, okay, I can tell you that she did not fail, and that means she passed. Because if she failed, then we would not have included her in the shortlist. Sabi din ni Attorney Milagros Fernan Cayosa na miyembro rin ng JBC. Tiningnan daw ng Council ang psychiatric evaluation ng lahat ng kandidato sa pagka-Chief Justice. At lahat daw ng kandidatong isinama sa shortlist ay tinuring nilang psychologically sound. Isa pang issue sa pagkakatalaga kay Sereno ay ang kanyang pagiging pinakabata sa mga maestrado ng Korte Suprema kung saan issue ang seniority. Hindi na rin kasi magkakaroon ng pagkakataon ng mga kasamahan niyang nakatatanda na pamunuan ng Korte Suprema. Kaya ayon sa Integrated Bar of the Philippines, kailangang makuha ni Sereno ang kumpiyansa ng senior justices. She has to reach out, she has to display patience, kasi walang mangyayaring effective reforms at hindi mag-succeed yung leadership niya kung walang suporta mismo sa mga kasamahan niya. 18 taon o hanggang taong 2030 pa bago magretiro si Sereno. Isa sa pinakamahaba pag nagkataon sa kasaysayan ng Korte Suprema. Pero sa pananaw ng isang political analyst, makakabuti rin daw ang mahabang termino ni Sereno para sa reforma. Kasi yung reforms na kailangan gawin, at least 10 years worth of reforms yon. To pursue reforms, kailangan ng time, kailangan ng patience, diba? So sa tingin ko, Chief Justice Sereno will be able to do that. Sa susunod na Lunes, muling magpupulong ang JBC na pamumunuan na ni Sereno para pag-usapan ang proseso ng pagpili ng Associate Justice na uupo sa pwestong iniwan ni Sereno. Sabi ni Attorney Mejia, pwede pa raw makapasok sa listahan si Justice Secretary Laila De Lima. Na-disqualify noon si De Lima dahil sa mga nakabinbing disbarment case laban sa kanya. I think she can still apply, she can still be nominated. Then maybe this time she will have an elbow room, so to speak, in, attending to whatever she has to attend to with respect to her cases. Jam Sisante, Nakatutok, 24 Oras.